Congressman, pag-uusapan po ninyo yung BICAM, 'di ba? Na parang third ano na ho ito, no? Third body in the legislature. Ngayon po, kung mapapansin niyo, laman ng balita, nagpasa na po ang Kongreso sa lower house on third reading ng budget version nila. But there's a small Yes. committee created. May small, 'di ba? May small committee na created. And then Yes. the small committee ang nagdiskusyon, 'di ba? Correct. Sa ipapasa dito po sa Senado na version ho ng Kamara. Ano yung small committee? Correct. Ano yung small committee na yon? Na 'di ba kung aprobahan na ang OVP budget, okay, dadaan pa sa small committee. At the end of the day, mas strong, mas powerful pa yung small committee doon mismo po sa mga miyembro na nag-deliberate niyan sa committee and on plenary. Corrected. Ang alam ko nga, merong lower house, upper house, meron pa palang small house. Apat na bodies na ngayon ang Congress natin, hindi lang Congress, House tsaka Senado eh. May small committee na very powerful. And in fact, Ted, yun lang ang point namin. September, sinertify urgent ang bill, ang budget bill. Pumasa ng September. Buong October, hindi man lang nila pinasa sa Senado. Akala ko ba emergency? Di pasa nyo na sa Senado para agad-agad madesisyonan. Hindi. Nag-small committee muna ang House. Small committee. Tapos alam mo, itatransmit nila sa Senado yon November 4. Tagaman sa bato. Bakit nyo pina-aprobahan ng September? Binaypass nyo ang second and third reading, pina-certify nyo pang urgent. Iyon pala, isa November 4 nyo naman pala ibibigay sa Senado. So, para yung pag-rush noon, kung ginawa nyo kayang, sige na, sa buong October, pag debatihan natin to, sige, kilatisin nyo yan. Kahit recess, kung interesado kayo, sige, ayan, may kopya kayo dyan, di ba? Ito hindi eh. So, I really hope the Supreme Court, not only during the oral arguments, kundi sa decision niya, will make far-reaching budget reforms para hindi na maulit-ulit ito every budget year na kung saan sinasagasaan ang pondo ng tao ng iilan. Opo. Yung small committee, curious lang ako, no, Attorney Neri, na pinag-uusapan yun ni Sir Ted. Gaano ka-small ang tinutukoy natin dito? Mga ilang tao ito? I have to admit, hindi ko alam yan. It's probably, I don't know, maybe 5, 10 people, I don't know kung ilan yan. But it's small. And it has, kahit big committee pa siya, Ted, wala siyang karapatang baguhin yung inaprubahan ng third reading. Yes, Yung sinasabi nyo kanina. Sir, Sige. kanina dun po sa in-explain nyo kay Sir Ted about the BICAM na dapat Yes. ginagawa yan doon sa kung saan House. naririnig ng tao sa house mismo, hindi sa labas, hindi nagiging secret meeting. Opo, hindi sa Polo Club, Yes. sa Manila Golf Club, Hindi sa nakatago. Shangri-La Hotel. Oo. Kailan po ba nagsimula yung ganong kalakaran na parang nagbabaycam sila na hindi dun sa house ginagawa? In fairness to President Marcos, long before him yan. Ginagawa na lagi. Kaya ngayon, nagpetisyon na kami dyan, nagre-raise na kami ng issue na yan. Pero ngayon lang talaga yan na napuruhan. And hopefully, hindi na, matagal na yan siya. All presidents ata na before this palaging sekreto ang BICAM at hindi siya transparent. So it's up to the Supreme Court para maglabas po nung sinasabi nyo kanina na ipagbawal yun. Na dapat yung parameters. Parameters. Ano ang constitutional parameters ng pag-exercise ng BICAM kung hindi man pwedeng pigilan ang BICAM na ito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.